Mag-aalas 7 ng umaga noong ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan. Abala sa kahabaan ng Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Pero ilang minuto lang ang lumipas, sa sulok na ito sa harap ng isang talyer, rumehistro sa kamera ang isang lalaki. Makalipas lamang ang ilang sandali, makikitang may inundayan ang lalaki sa video. Matapos nito, nagmadali siyang umalis at tumakbo palayo sa lugar. Anong krimen ang malalantad kaugnay ng bidyong nakunan ng CCTV? Piping saksi ang mga kuha ng closed-circuit television camera sa Novaliches, Quezon City nitong ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ilang minuto bago mag-alas 7 ng umaga ng araw na yon, nakuna ng isang lalaki sa sulok na ito sa harap ng isang talyer. Makalipas ang ilang sandali, makikitang may inundayan ng saksak ang lalaki sa video. Pagkatapos, kumaripas siya ng takbo palayo sa lugar. Pero matapos nito, tuluyan siyang bumulak sa kalsada. Tulong! 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 May Christina yan! Oo nga! Ikaw ba ang pidugo? Dali na natin siya sa ospital! Nakita ko yan eh! Sinaksak ng lalaki naka-blue! Nakita ko galing sa kabila. Nakapagtataka ma'am, pagdating diyan sa may poste na yan, sa gate, nasubsob. Kala ko na makasam na hilo. Wala na ma'am, nakita ko siya, may dugod sa lamunan. Yan, natuloy ako na patulong, na pag sinigaw ko mga kasama ko. Kinilala ng kanyang mga katrabaho ang babaeng biktima na si Christina, hindi niya tunay na pangalan, 23 taong gulang. Agad siyang isinugod sa malapit na pagamutan. Agad ding naipaalam sa mga magulang ni Christina ang masamang balita. Sa kanilang panayam sa GMA News. Parang matatanggalan pa ako ng hininga, sir. Eksakto 7 o'clock. May tumawag sa akin. Kayo po ba si anak niyo si tinagpo po si Bernardino. Nakarating sa kalaman ng Quezon City Police ang pangyayari, kaya agad silang rumisponde sa ikangay crime scene o pinangyarihan ng krimen. Noong July 20, 2022 po, tumawag po yung Pasong Putik Police Station at tinireport po sa amin na meron pong hospital case po ang initial report sa amin. Hindi po sinabi sa amin kung ano po yung cause o yung other facts and circumstances tungkol dun sa insidente, basta sabi lang sa amin, hospital case. Sinimula ng mga pulis ang pagtatanong sa mga residente at empleyado ng kumpanya malapit sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, agaw buhay na dumating sa ospital si Christina. Base din po dun sa information na binigay sa amin, dinala nga po siya dun sa Novaliches District Hospital. Nang makarating sa ospital ng mga magulang ni Christina, nagpasya silang ilipat ang kanilang anak sa ibang pagamutan. Mrs. Masyadong malalim din ang inyong saksak. Kung di niyo siya kasyang isalba, ililipat ko siya ng ospital. Christine! Christine! Sabi nung doktor sa akin, ma'am, sorry po, seconds na lang po, bibigay na po yung anak niya, di ko na po siya masusurvive. Sabi sa akin, sir. Sabi ko Doc, survive yung anak ko kasi ang bait-bait po niyan. Sabi ko, sir. Tapos kung hindi niya isusurvive, ilipat ko na lang po sa ospital. Ang sabi po ng mother po ni victim, nagsabi yung doktor doon, wala na po tayong magagawa. Kaya nilipat daw nila doon sa Commonwealth Hospital. Christina!
Makaligtas kaya si Cristina? Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga bidyong nakunan sa CCTV? Sa kuha ng closed-circuit television camera sa Novaliches, Quezon City, nito'y 20 ng Hulyo taong kasalukuyan, nakuna ng isang babaeng tumatakbo. Ma'am! Matapos nito, tuluyan siyang bumalakta sa kalsada. Tulong! 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 Yung Christina yan! Oo nga! Ba't may dugo? Dali na natin siya sa ospital! Itinago namin siya sa pangalang Cristina. Agaw buhay siyang isinugod sa ospital. Pero sa kasamaang palad, tuluyang binawian ng buhay si Cristina. Nung pagdating niya po sa Commonwealth Hospital, kung saan po kami unang nag-conduct ng investigation at cursory examination, si victim po ay dineklaran dead on arrival at about 8:01 AM po by the attending physician, Dr. Jauregui Angeles po. Ano nga ba ang sinapit ng biktima? Sa tinatawag na cursory examination ay sinagawa ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit. Lumabas na nagtamo ng 5 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan si Cristina. Dulot nito, kawalan ng dugo o loss of blood ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang cause of death po ng biktima ay stab wound, neck and thorax, secondary to sharp force trauma po. Yung saksak niya, isa sa muka, isa sa may gilid ng tenga, 2 sa lalamunan, at yung pinakamalala po, yung dun sa may tagiliran, malapit po sa kanyang breast sa kaliwa. Saksak sa tagiliran na malapit sa baga ang pinakamalubhang sugat ni Cristina. Hindi ito po sa lungs po kasi yun, ma'am. Tapos pangalawa po yung dito, yung 2 sa lalamunan. Yung dito po sa may pisngi, parang gas-gas lang po halos o hiwa eh. Sir, ito po yung kutsilyo na iniwan ng suspect. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Quezon City Police, napasakamay nila ang mga kuha ng CCTV ng nasabing insidente. Ito ba yung nakakita mong sumaksak sa biktima? Matukoy na kaya ang lalaki sa CCTV na nakunang sumaksak sa biktima? Sir, ito po yung kutsilyo na iwan ng suspect. Sa pag-usad ng investigasyon sa pagkamatay ng 23 taong gulang na si Cristina, Ito ba yung nakakita mong sumaksak sa biktima? Siya nga po, kitang-kita ko po, hindi ako pwede magkamali. lumutang ang ilang saksi. Napasakamay din ng Quezon City Police ang mga kopya ng CCTV nung nangyari ang pananaksak sa biktima. Mabigyan linaw na kaya kung sino ang nasa likod ng krimen. Panganay sa 4 na magkapatid si Cristina. Siya po yung breadwinner sa pamilya nila. 4 po sila eh, 3 babae, 1 lalaki. Tumutulong siya sa pagpapaaral sa mga nakababatang kapatid. Bakit ikaw ang tumatao sa tindahan? Nasaan si Leia? Ay, pumunta po dun sa classmate niya. May hihiramin daw siyang reviewer na eh. Napagalamang nagtatrabaho ang dalaga bilang accounting staff sa isang kumpanya sa Novaliches sa Quezon City. Paano nauwi sa madugong katapusan ang simpleng buhay ni Cristina? Ang mga kuha ng CCTV no'y 20 ng Hulyo ang nagbigay ng linaw sa investigasyon ng Quezon City Police. Mag-alas 5:30 ng umaga, makikita ang pagdating ng isang lalaking may daladalang backpack sa gilid ng isang machine shop sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City.
Ang lugar na ito ay nasa labas lamang ng kumpanyang pinapasukan ni Christina. 5:22 po ng umaga, base po dun sa timestamp ng CCTV na nakuha namin dun sa machine shop, may dala po siyang backpack. At nag-antay po siya hanggang 6:46 ng umaga doon sa saradong karinderya po sa harap ng machine shop. Alas 6:46 ng umaga, siya namang pagdating ni Christina sa naturang lugar. Sinalubong ng lalaki si Christina. Noong 6:46 po ng umaga, dumating po si victim. Nag-usap sila. Hindi po kita yung mismong pwesto nilang dalawa eh. Pero kita po na katabi niya po si victim. Nag-uusap sila. Makikita sa video na nag-usap ang dalawa. Ilang sandali pa, nauwi ito sa mainit na pagtatalo. Ano ba, Ronald? Bakit ka nandito, ha? Anong ginagawa mo dito? Plano mo ba talagang guluhin yung buhay ko? Christina, mag-usap tayo. Maya-maya pa inundayan na ng saksak si Christina ng nakaalitang lalaki. May alam po ba kayo na pwedeng gumawa nito? Iginiit ng pamilya ng biktima sa mga pulis na may suspetya sila sa posibleng nasa likod ng krimen. Pagkausap ko pa lang po kay Mrs. Yan o, sigurado ako yan ang may kagagawa. Agad-agad po, sigurado daw po siya na taong ito yung pumatay sa kanyang anak. Sino nga ba ang suspect at ano ang motibo niya para paslangin ang biktima? Tiping saksi ang closed-circuit television camera sa malagim na sinapit ng biktimang si Christina matapos siyang pagsasaksakin ng isang lalaki noong 20 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. Matukoy na kaya ang lalaki at bakit niya pinaslang ang biktima? Enero ng taong 2021 nakilala ni Christina ang 19 na taong gulang na si Ronald. Ano yung bibilhin mo? Bibiling ko ice cream yung keso. Okay. 50 pesos lang. 50. Teka. SMB ka, ha? Style mo bulok. Ay. Hindi nagtagal, nagkamabutihan at naging magkasintahan ang dalawa. Talaga ba? Eh, ikaw ba? Masaya ka rin ba sa akin? Oo naman. At pangako ko sa'yo, palagi tayo magiging masaya. Hindi daw po nang ligaw sa kanila o nagpaalam sa kanila na manliligaw o magiging sila na nung anak nila. Nagulat na lang sila bigla. Suddenly, andyan na po siya sa buhay nila. Pero nababanggit din po ni mother na yung mga kapatid daw alam yung relasyon nila. Pagka daw nag-aaway daw sa cellphone, parang naririnig daw nung kapatid na lalaki. Pero ang maayos na relasyon ni na Christina at Ronald ay unti-unting nakalamat. Hindi rin daw matanggap ng nobyo na gusto na siyang hiwalayan ni Christina. So tinataguan mo na rin ako ngayon? Tama na. Ayoko na. Bakit? Tingin mo ba hindi ako nasasaktan sa ginagawa mo? Christina, boyfriend mo ako, pero tinataguan mo ako. Dahil yan sa'yo! Ronald! Sobra-sobra na yung panghuhut-hut mo sa akin. Christina? Christina? Anak! Hello! Edwin! Edwin! May nangyayari sa anak mo. Hanapin mo, hanapin mo! Ayan, tingnan mo! Ayan! Naku po, Diyos ko! Hanapin mo, bilis! Yung pagsiselos mo, sobrang nakakasakal. Tapos kayo na ito, sinasaktan mo na rin ako. Ayoko na! Tama na, maghiwalay na tayo! Tay!
ako? Ba't sinasaktan mo? Walang niya ka. Tara, tayo, lumayo ka dyan. Susunod ha. Ronald, tama na to. Ayoko na. Tigilan mo na ako. Ika-4 ng Hunyo taong kasalukuyan dumulog sa barangay si Cristina kasama ang kanyang mga magulang. Inireklamo niya ang pananakit ng kasintahan. O sige, kung yan talaga gusto mo, lalayo na ako. Salamat naman kung ganun. Tatahimik na rin ako sa wakas. Inakala ni Cristina na matatahimik na ang kanilang pamilya. Pero makalipas ang ilang araw, noong 19 ng Hulyo, Sumama ka sa akin. Akala ko ba tatantanan mo na ako? dinala ni Ronald si Cristina sa bahay nila. Ayoko! Saan mo ko dadalhin? Ronald, ano ba? At dito muling pinagbuhatan ng kamay. Pauwiin mo na ako. Palayain mo na ako. Tignan mo na to. Ano ba? Ronald! Alam mo, tama yung hinala ko eh. Sasaktan mo lang ako eh. Ronald, nasasaktan ako. Iiwan mo lang ako. May ibang lalaki ka, no? Mali ka, Ronald! Hindi na ikaw yung lalaki na kilala ko! Iiwan mo lang ako! May iba kang lalaki! Iiwan mo lang ako! May iba kang lalaki! Hello? Oh, Mare. Hello? Mirabel, pumunta kayo dito, bilis. Bakit? Dito, sa apartment ni Ronald. May narinig ka sa loob eh. Parang sinasaktan niya sa Cristina. Sandali lang. Oh, sige. Punta na ako dyan. Tinawagan sila nung landlady, i-rescue. Yun yung term po ni mother eh. I-rescue yung anak nila na binubugbog daw, naririnig daw nung landlady. Mama, kaawa po ako sa inyo. Dahil dito muling dumulog si Cristina sa barangay. Sana po matulungan niyo po ako na hindi na siya makalapit sa akin. Pinupuntahan niya ako sa trabaho ko, sa bahay namin. Natatakot na ho ako kung ano pang pwede niyang magawa eh. Ganito po yun, Mrs. Gagawan po natin siya ng blatter tungkol sa insidente para po may record po siya sa amin. Gayon din po, i-issuean din po namin ngayon ng Barangay Protection Order na nagsasabing bawal lumapit at makipag-usap sa inyo. Salamat po. Salamat ho. Walang ano naman po. Sige po, maraming salamat po ha. Sa naging pahayag ng ina ni Cristina na si Maribel sa GMA News, anya makailang beses nang sinaktan ni Ronald ang kanyang anak. Kinidnap na naman pangalawa po, tapos kinulong dinala doon sa boarding house niya, sinaktan niya po. Tinakpan niya ng unan daw yung bunganga niya, tapos sir, pinagsusuntok niya po yung bunganga ng anak ko. Yung bunganga niya sir, namagha, nagkadugo-dugo. Meron po silang pinakita sa akin na mga blatter record po sa barangay na nagsasabi po doon na nagkasundo na sila na hihiwalayan na nitong yung anak nila, hindi naguguluhin. May kasunduan na po sila sir na nagpirma yung sir, layuan niya na po yung anak ko. Kasi po sir, in-advisean din po namin siya, pati yung anak ko na maghanap buhay siya. Ay, Nay, ito po pala pandagdag dito sa bahay. Nakaligtas sa mga naunang pananakit ng dating nobyo si Cristina. Hindi nila akalaing mauuwi ito sa malagim na pagtatapos. Alala, dahil kasama po talaga to sa budget ko, okay? Salamat. Siyempre, mahal ko kayo. Mauna na ako, pasok na ako. Oo, sige, ingat ha. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, umaga noong 20 ng Hulyo taong kasalukuyan, naghanda para pumasok sa trabaho si Cristina. Bye po. Ingat ha po. Bye, bunso. Nang makarating sa lugar na kung saan siya nagtatrabaho sa Novaliches, Quezon City, bandang alas 6:46 ng umaga, sinalubong si Cristina ng dating nobyo na si Ronald. Ano ba, Ronald? Anong ginagawa mo dito, ha? Plano mo ba talagang sirain yung buhay ko? Nag-usap ang dalawa hanggang nauwi ito sa pagtatalo. Hindi, wala na tayong pag-uusapan pa. Umalis ka na, tapos na tayo! Ronald! Ang kanilang pagtatalo, nakita ng saksi na itinago namin sa pangalang Narsing. Palabas ako nang bibili ng pagkain. Binuksan ko yung gate. Paglabas ko dito, nakita ko yung dalawa na nakaupo dyan. Nag-uusap. Tapos maya-maya, nag-away.
Oh, maya sumigaw yung babae. Ang buong pangyayari nakunan ng CCTV. Noong 6:54 po, may binunot si suspect doon sa kanya pong backpack sa loob na naaninag po doon sa CCTV na ito ay metallic. Para siyang nagdadabog eh. Parang hindi niya gusto yung pinatutunguhan ng pag-uusap nila. Tapos, wala pong kaabog-abog, inundayan niya po ng saksak. Mga 5 to 6 times po yung nakitang stab na ginawa niya po. Umalis na po siya doon. Nakasalubong niya si witness. Eh, nagalit dun sa lalaki. Sabi ko, bakit ginaganon mo yung babae? Kako, walang kalaban-laban yan. Eh, gago yun eh, sabi niya. Tumakbo. Hindi ko na alam kung saan na siya nagpunta. Dugaan na. Tumakbo na siya doon sa likod. Pinagtataramo niya. Pagdating niya doon, bumagsak. Wala na. Nakuha rin ng mga pulis ang kutsilyong ginamit sa pananaksak sa biktima. Iniwan niya rin po dun sa crime scene yung fatal weapon, which is a kitchen knife with blue handle. Ni-recover ni eyewitness at i-turn over po kay Police Corporal Castillo. Sir, ito po yung kutsilyo na iwan ng suspect. Sa tulong ng CCTV at testimonya ng mga saksi, itinuloy na pangunahing suspect sa pagpatay sa biktima ang kanyang dating nobyo. Ang suspect po ay wala po siyang trabaho at nakatungtong po siya ng senior high school. Ito ba yung nakakita mong sumaksak sa biktima? Pinakita po namin yung Facebook account screenshot. Tay, kilala mo ba to? Ang sabi niya, oo sir, yan yung sumaksak. Agad nagsagawa ng tinatawag na hot pursuit operation ng mga pulis noong ika-20 ng Hulyo. Lumabas ka dyan. Bakit to? Lumabas ka dyan. Tumama ka sa amin ng maayos. Oh, teka! Wala naman ako ginagawang masama. May witness na nagtuturo sa'yo na ikaw ang sumaksak kay Christina. Nadakip ang suspect sa bahay ng mga magulang sa 13 Martires, Cavite sa parehong araw din yun. Nag-dispatch po ng team ng detectives o operatiba ng CIDU. Nung pagdating po nila doon, around 5 PM po, i-confirm po nila na kasama na po nila yung suspect at pabalik na po sila dito sa opisina. Ayon sa mga pulis, tuluyang umamin ng suspect sa nagawang krimen. Inamin niya po kaagad yung pangyayari. Sinasabi niya po na nagdilim yung paningin niya, hindi niya alam yung pangyayari. Tapos, ang lumalabas pa po dun sa kwento nung mother po ng victim na pangmamaliit daw sa kanya dahil nga wala siyang trabaho, dahil nga daw wala siyang natapos, wala siyang narating sa buhay, at ilang beses na rin daw siyang ipinabugbog ng pamilya ng kanya daw live-in partner. Kaya daw may dala daw siyang kutsilyo. Nung umpisa, ang sabi niya, yung kutsilyo, binili niya raw yun para gamitin daw sa bahay daw nila. But later on, sinabi niya na pang-protection niya daw sa sarili niya. Sinampahan ng kasong murder ang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Camp Karingal Central Custodial Facility sa Quezon City. Considering po na nag-execute siya ng extrajudicial confession and inallege po namin dun sa complaint na meron silang heated altercation prior dun sa incident, hindi pa rin po na in-appreciate ng inquest prosecutor na ibaba sa homicide. Instead, it was murder po pa rin. Tungkol po dun sa kung bailable po ba itong kaso na to, hindi po. Penalty po nito is reclusion perpetua, which is imprisonment for 20 years and 1 day up to 40 years po. So ito po yung pinakamabigat. Nakapanayam ng GMA News ang suspect at giit niya. Nasasaktan ko po siya, pero patayin po, hindi po talaga. Kanina lang po talaga nang dilim yung paningin ko. Nagsisisi rin daw siya sa nagawang kasalanan. Opo, sobrang pong sisisi ko. Yun nga sir, yung nisip ko kanina na unahin ko na lang yung sarili ko. Magtatrabaho ako na maayos. Pero sir, umantong sa ganun sir. Hihingi na lang po ako ng tawad kung patatawarin nila ako. Kasi nangyari na po, nagawa ko rin. Naamin ko naman po na nagawa ko.
Hindi pa rin makapaniwala ang ina ni Cristina sa nangyari sa kanyang anak. May kasunduan na po sila, sir, na nagpirma yung na layuan niya na po yung anak ko. Kasi po, sir, in-advisean din po namin siya, pati yung anak ko na maghanap buhay siya. Puno man ng paghihinagpis, katarungan ang tanging sigaw ng mga magulang ni Cristina. Sana po, pagbayarin ang ginawa niya sa anak ko, sir, na sana hindi siya tutubusin ng magulang niya. Masakit po ang loob. Hindi ko tanggap sa yung ginawa ng niya. Kasi wala na kami naman ginawa kay na masama o ano. Ipaglalaban ng tama at bibigyan tinig ang mga biktima, kakampi sa paghahanap ng katarungan. Dahil ang mga salot ng lipunan, hindi natin tatantanan. Ako po si Mike Enriquez at ito, ang investigador.